So, Doc Camille, ano sa palagay mo, imbis na kumprontahin yung katotohanan, bakit parang gumagawa sila ng sarili nilang realidad, ano? Totoo yan, Ate Karing. Alam mo kasi pagdating sa ganyan, lalo na pag sinasabi natin mga in-laws, it's emotion na parang, hindi, dati ganito, parang walang boundaries. So, definitely dapat, pag alam natin na magkakaroon na ng partner or karelasyon yung ating kapatid, we set boundaries. Dahil kasi pag hindi nagkaroon ng ganon, tendency magiging competitive ka. Parang ikaw na yung kapatid, kinokompetensya mo pa yung partner. Pangalawa, nagko-compare ka palagi. And definitely, dito umaabot din na kahit hindi nagsiselos yung dalawang magpartner, ang nagsiselos yung sister-in-law. So, when jealousy and at the same time, pumasok yun sa isang relationship, ano mangyayari? Napansin nyo, napaka-insecure ni Bea dito. Dahil kasi parang nawala lahat eh. Yung ganun na pagmamahal na sinasabi niya. Regardless kung financially, yun lang yung inaabot dito ni James. Pero kasi malaking factor para sa kanya yon. Dahil parang inisip niya, nagkahiwalay na sila magkapatid. So sana, alam mo, pagdating sa ganyan, magkapatid kayo. Nataon kapatid channel tayo ha. So sana maintindihan mo na hindi kinakailangan na ma-miss nyo ang isa't isa. Siguro mas maigi, Bea, dahil ikaw yung nakatatanda. Pumunta ka doon, magdala ka kahit na champurado o ginatan, pakainin mo yung mga bata doon para mas maging maganda yung relationship yung eventually na maghipag. And kung gusto mo, ikaw na rin ang tumulong doon sa pagpapakasal nila. Importante yun na maging bahagi ka rin ng buhay nila pero alam mo yung boundaries mo. Yun lang po. Ayan, boundaries, ayan, sa magkakapatid. Kuminsan talaga medyo nagkakalimutan, lalo na sa kultura natin. Pero Attorney Kapunan, talagang sa isang relasyon ba, marami ka nang naging kaso na nangihimasok ang kapatid? Ay, marami. Oo. Marami. Lalo na pag hindi lang yan support no, sa inheritance. Kasi oo. kung minsan yung kasama, miski na hindi legally married, yung pang may interest sa property ng mga magulang nila. So, gano'n lang mga nangyayari. Pero, pag sinasabi nating suporta, dalawang klase yun eh. Meron tinatawag na compulsory. Yung compulsory, yun ang nakalagay sa batas. Mga magulang sa anak. Kung walang mga anak, magulang, no? The reverse. Kasi descendants tapos ascendants. Yun ang tinatawag na compulsory. At pwede mong idemanda ng, in fact, pwede mong idemanda ng economic violence yan eh, yung failure to give support. Yung domestic violence, no? Meron palang economic violence. Merong economic violence. Hindi lang sa mag-asawa, pwedeng live-in relationship at pwedeng dating relationship. So ang violence hindi lang physical, verbal, emotional, economic violence. Dati civil case lang 'yan. Ngayon criminal, pwedeng ikulong ang tatay o ang tatay ng mga anak or ang nanay kung kasi ngayon ang support hindi lang tatay eh. Joint obligation 'yan. Kung sinong may kaya magsuporta, dapat magsuporta. So yun ang compulsory. Meron namang voluntary. Siguro feeling ni Bea, matagal mo naman kami sinusuportahan. Ako, kapatid mo, tatlo lang tayo sa buhay. Pero may hangganan yun. Ang voluntary support, wala sa batas yun. Nasa puso yun. Nasa generosity yun. Kanya ang tawag doon ay voluntary. Pero, di ka naman matanda, Bea. Pwede ka nga magtrabaho, magbenta ng prutas. Pero, pag nagbenta ka ng prutas, bayaran mo kung kumuha ka ng prutas. Yun lang po. Okay, ayan. Ako, kailangan magbayaran nga ba? Wala ka namang total. Hindi ka naglilista, nakalista sa tubig. Paano yun, di ba? Okay, so, Dr. Love, ano ang ina-advise mo kapag tutol ang pamilya doon sa mapapangasawa o ikakasama ng kanilang kapatid? Ate ko rin kadalasan ganyan na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Yung relasyon, sa biyanang babae, sa manugang na babae, ganyan sa hipag, nangyayari yan. Pero dumadaan ang panahon na nag-heal. Huwag lang tayong magtatanim ng galit kasi ang nakita natin kay Bea, yung sour graping na maaaring
nagtanim siya ng galit dahil naputol yung sustento sa kanya. Hindi naman kasalanan yun ni James. Totoo yung sabi mo, Ate Coring, na kulturang Pilipino na ang magkakapatid nagtutulungan. Yan ang itinatanim sa isip natin ng mga magulang natin. No? Tulungan mo yung kapatid mo, lalo kung wala na kami. Pero sabi nga ng attorney, hindi naman yun legal responsibility. It is more of a moral responsibility. Kaya lang, wag naman tayo masyadong umasa na. Kay Bea, mas nakatatanda siya kay James Red. Di ba? Pero si James ang nagsusuporta sa kanya na hindi naman niya binibigyan ng pagpapahalaga. Nang matigil, sumama ng loob niya, nag-sour graping na siya, lahat ng masama iisipin niya ngayon. Nauwi doon sa nakinig na siya sa istoryang walang kawawaan. So, umaasa ako pangalan nitong Marie at saka si Bea na magkasundo kayo. Sana magkapatawaran. After all, kapatid ni James si Bea, iisang pamilya kayo, no? Si Bea naman, I think Marie deserves an apology from you. Ang gusto ko lang isarado ang pag-uusap natin ngayon kay Rosie na hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga ay pinaglalaban pa rin niya yung kanyang nakita. May mga pagkakataon, ilang taon ka na, Rosie? 74. 72. 72. 70. 73. 70. Okay, I'm sorry. Hindi tayo nagkakalayo. Itong edad nating ito, nag-iingat na tayo. Kasi baka masabihan tayo ng mga bata, matanda ka na. Dapat igalang ka na. Di ba? Yung ginawa mo, alam mo ng kamalian. Ngayon, sana mag-iwan ng aral sa atin to. Pinagbintangan mo na may kasamang ibang lalaki. Inamin naman ni Marie, meron siyang kasama, yung kanyang partner. No? So, nabutata tayo, Rosie, itong panahon na ito, sa national television. Sana maging aral na sa atin. No? Kung marami tayong masyadong excess time sa buhay natin, mag-isip tayo ng productive na mga bagay para kumita at ma-focus doon. Pag walang magawa, magrosaryo. Kung ikaw ay Katoliko, magdasal ka. No? At huwag mag-isip ng ikasasama ng iba. Kay James at kay Marie, James, kung mahal mo talaga si Marie, ilan ang anak nyo? 2? Kung mahal mo si Marie, patunayan mo sa kanya ang dignidad ng iyong pagmamahal, itaas mo ang pagkababae niya, libre ang kasal. Kung gusto mong makasal sa simbahan, sabihin mo lang sa akin, ipakakasal kita sa pari. Huwag ka lang. Yun lang basic na kasal. Nakadamit ng malinis sa puti at yung willingness ninyo na sumumpa sa harap ng Diyos na magmamahalan till death do you part. Ate Coring? Ayan, wow, wedding bells na kaya ito.